President, from this representation. Yes, if he so wishes. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. At the onset, Mr. President, let me state for the record my sincerest gratitude and sa Tagalog, Mr. President, yung pagsaludo sa isang senador na re-electionist ito, Mr. President. Hindi marunong matakot naggawin ang tama. Hindi marunong matakot na ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute, whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this august chamber to deliver such a compelling and passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa ating kasama dito sa bulwagang ito, pinanggit niyo po, Ginoong Pangulo, yung third mode of changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede ho bang malaman natin, Ginoong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba hindi ginagamit ang anumang makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalap ng pirma? Ito po ba ay natural? Sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagtatanong, ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulag ang mga Pilipino, Ginoong Pangulo. Nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na-monitor natin sa social media. Isang kababayan natin, kaya ho ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang, Ginoong Pangulo, sapagkat tama po ba natatanggap ka ng ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan? Ito po ba'y natural? Ito po ba ay People's Initiative, Mr. President, Ginoong Pangulo? Well, Mr. President, Majority Leader, as I have said, sa nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So, very clear yan, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pondo ng bayan katulad ng AX, pondo ng gobyerno to entice these people to vote or to sign, to get their signature? Ay, yun po, Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin. Vote buying po talaga yan. These people are enticed to give their signature in exchange of the money that is being offered to them through the government programs and services like AX, Tupad, and what other programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ho ay humanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Pilipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko ho, yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Ginoong Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo sapagkat binabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo,
na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this so-called People's Initiative. Walang umaangkin. Pero sa Bisaya to, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit merong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya, talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating pundo ng gobyerno para makakalap ng perma, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto, kaya nga, minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery, Mr. President, sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado by the mere subject of their People's Initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano pang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Pero wag na lang, hindi maintindihan ng lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Mr. President, Ginoong Pangulo, as I speak before you today, Mr. President, I am hearing and seeing some news reports from leaders of the other chamber quoting this representation's name, Mr. President, na may ebidensya daw po ba, Mr. President? Ginoong Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President. Para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala,
at na-realize nila na sila ay niloko at ginoyo ng peking initiative na ito, PI din, Mr. President.